Isang mapagpalang gabi, mapagpalang araw sa lahat at sa patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito gabi-gabi. Maraming salamat muli sa Panginoon. At tayo po ay nasa 30 yugto na po ng atin pong pananalangin at sa pag-aayuno para po sa ating bansa. Kaya ngayon po ay ikalawang araw na po para po sa ikatatlumpung yugto po natin na ang atin pong tema, God is our defense and stronghold. O ang ating Diyos, ang ating tagapagtanggol at siya nating kanlungan. At ang atin pong teksto na babasahin po ay nagmumula po sa Exodus chapter 23 verse 20. Sabi po dito, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Abba Father, patuloy po Lord. Nagpapasalamat kami sapagkat Lord ay ito po ngayon ay 30 yugto na po ng aming pananalangin. At salamat Lord dahil po parang kailan lang nagsimula pero ngayon po nakarating na po kami sa ika-30 at salamat po Panginoon dahil naniniwala kami na hindi po nawawala ng kabuluhan ang ginagawa namin ito Panginoon at patuloy po namin hinihiling Lord na ang mga salita mo namin pong pagbulay-bulayan para po magiging inspirasyon namin tonight at sa bawat araw ng buhay namin. Pagpalain mo po at patuloy Lord na ibigay mo po ang pangunawa sa aking mga kapatiran at mga kasama, ang mga taga-subaybay, taga-suporta na maunawaan po ang lahat, bawat kataga ng mga salita mo Panginoon. At tulungan mo po ang iyo pong abang lingkod sa oras na ito at patuloy na maitaas, maparangalan ang iyong pangalan at salamat po sa ngayon pa lang sa mga katugunan ng amin pong idudulog sa inyo. Father, ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, thank you Lord. Sabi po dito, Exodus 23:20. Ang ganda po ng verse na ito, no? Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. So, sa hindi nyo po na itatanong, alam po natin na ang aklat po ng Exodus, ang kahulugan po nito ay ang paglalakbay. Sapagkat ang mga Israelita po na bayan ng Diyos, no, sa mga panahon na ito, nung ito ay isinulat, no, ito po ay tumutukoy sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan po ng Israel. Ito yung pag-alis po nila sa Ehipto na sumakop sa kanila. Kaya ang ibig sabihin po ng Exodo ay pag-alis o paglakbay. So, dahil po sa kanilang paglalakbay, napakahalaga na maunawaan ng mga Israelita na ang kanila pong daraanan ay hindi po patag lahat. So, kinakailangan na bilang ang Diyos na kanilang tagapasubaybay na kanilang mga buhay, ay dahil siya ang Diyos na nakakaalam ng mga daraanan, ng lahat ng mga balakid, anuman ang mga po pwedeng makahadlang sa kanilang paglalakad, mahalaga na merong mga safety precautions, may mga orientation na kinakailangang maintindihan kahit naman po 'di ba po sa atin kapag halimbawa tayo ay naglalakbay o may pinuntahan tayong lugar, napakahalaga, napaka-importante na
yung lugar na yun, kapag hindi pa tayo familiar, ay pumupunta tayo sa mga nakakaalam na. Halimbawa na kapag tayo ay naglalakbay o nagta-travel, di ba po may mga agencies na humahawak sa atin at gumagabay sa atin, parang tour guide. Dahil sila yung mga nakakaalam ng mga dapat na daraanan, kung saan ang safe, kung saan yung ang mga turista ay safe na makarating at safe na makauwi. Kaya ang mga Israelita, no, ang tinutukoy po dito, ito po ay paglalakbay, hindi lamang po literal na pag-alis nila mula sa Ehipto, dahil gusto nga po silang hanguin ng Panginoon. Kaya importante na alam nila kung ano ang nararapat at hindi nila nararapat gawin. Kaya kung mababasa po natin ang Exodus chapter 23, mula po sa verse 1, makikita natin dito na ipinagbabawal ng Panginoon na sa inyong paglalakbay ay huwag kayong magsisinungaling, no? Huwag kayong maghahayag ng hindi katotohanan, yung walang katotohanan, huwag magsisinungaling. Okay? Wag lamang magsasabi ng kasinungalingan para lamang tulungan yung isang tao na makasalanan. Syempre, alam nyo, sa pag-alis pa lang nila sa Ehipto, mga kapatid, sila po ay milyon, napakadami. So, syempre, minsan nga, kahit na 3 lang kayong magbarkada, 4 o 5, di ba? So, kapag kayo ay araw-araw na magkasama, hindi na iiwasan na nagkakaroon ng iringan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So, siguro naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. So, dahil sila po ay milyon, no, so dito pa lang, no, sinabihan na sila ng Panginoon, okay, sa verse 1 pa lang ng chapter 23, no, walang sino man na magpapahayag ng walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para maipagtanggol nyo lang. Ang sino man, pero ang totoo ay gumagawa ng kasalanan. Pagdating po ng verse 4 and verse 5, ito naman yung sabi ng Panginoon, habang naglalakbay kayo, kapag nakita ninyo, di ba, yung inyong mga kapag nakita ninyo na ang mga hayop ng inyong mga kapwa ay natumba o nalaglag, abay hanguin ninyo. So, ibig sabihin, no, kinakailangan maipractice ng mga Israelita kung paano sila magmamalasakit sa kanilang mga kasama. Paano sila magiging mabuti. No, sa verse 2 and verse 3, hindi dapat makisama sa mga makasalanan. Okay? Ang sabi niya dito, huwag kayong makikiisa sa mga gumagawa ng kasamaan at yung mga humahadlang sa katarungan. Sa verse 6 and 2 hanggang 8, ito naman yung magiging makatarungan kayo sa inyong paghatol. No, huwag niyong ipagtatanggol ang mahirap, komo siya mahirap, pero mali naman ang kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, maging fair kayo sa lahat ng tao. Maghusga kayo ng tama. Huwag niyong hahatulan ng kamatayan. Yung isang tao wala namang kasalanan. So, dito, naglagay na ang Panginoon ng mga kinakailangan nilang gawin para sila, no, sa kanilang paglalakbay naiiwasan yung awayan, patayan, alam mo yon, no? Yung pagiging hindi unfair sa kapwa. Kaya sabi din sa verse 9 ay ang sabi rin ng Panginoon ay huwag kayong mang-api at huwag din kayong susuhol. So, sa madalit salita, isang buhay na matuwid,
isang makatwirang buhay at tamang pag-uugali ay itinuro ng Panginoon. At pagdating naman po sa verse 10 hanggang dito po sa verse 13, dito naman yung instruction kung paano naman mapapabuti ang kanilang mga pananim. Dahil siyempre sa paglalakbay na kailangan ay matuto silang magtanim, matuto silang kung ano yung tama. Kaya ang tamang pangangalaga ng mga bukid. Kaya dito ay tinuturuan sila paano mamuhay, paano matuto na alagaan at malasakitan ang ipinagkatiwalang bukirin. At pagdating naman po sa verse 14 hanggang sa verse 19, ito naman yung tatlong uri ng pista na hinihiling ni Yahweh sa kanila. Yun nga po ay sabi niya 3 beses kayong magdiriwang ng pista sa loob ng 1 taon. At ang pistang ito ay iaalay ninyo sa akin. So sa madalit salita, napakahalaga na sa paglalakbay nitong mga bayan ng Diyos na ito, ay naroon talaga sila sa pagiging mabuti, sa pagiging makatwiran, sa pagiging maayos na pakikisama sa kapwa, sa pagiging totoo, sa pagiging pantay, pagka tumuring sa kapwa. So napakahalaga, maging sa buhay natin mga kapatid, na paano tayo i-defense ni Lord, paano tayo ipagtatanggol ni Lord, at paano na ang Panginoon ay talagang magiging tanggulan natin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa verse 20, sabi niya, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo, pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay, at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. So, merong pangako ang Panginoon. No? So, naroon na yung sa unang paglalakbay, naroon na ang gabay, instruction ng Panginoon kung ano ang mabuti, kung ano yung tama. And then, pangalawa, nandun na yung kanyang promise na may magpapadala na siya ng mga anghel sa mga Israelita na mangunguna sa kanila. At hindi lang mangunguna, ito ay mag-aalaga pa sa kanila. At habang sa kanilang paglalakbay ay papatnubayan pa. Pero meron pong kondisyon. Dito po sa verse 21, ang kondisyon ng Panginoon ay pakinggan ninyo siya at susundin. Ulitin ko po, pakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. Ano pa? Sa verse 22, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Verse 23, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng inyong mga kalaban. No? So, ang kondisyon ng Panginoon kung pakikinggan ninyo. So, may mga instructions na. Kaya sa instruction, sa kalooban ng Panginoon, alam natin na ang salita ng Panginoon, sabi sa Aklat ng Awit, delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart. So may tagubilin ang Panginoon at ang tagubilin niya mahalaga na una ay pakinggan natin at susundin. Kasi nandoon na ang kanyang patnubay. Tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon. Ano po? No? So, nandoon ang kanyang instruction, meron na kaagad na pangako. Kaya sabi ng Panginoon, pagka nandyan, pakinggan ninyo
at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Kaya kung atin pong pag-aralan ito, no, tayo na pinili na bayan ng Diyos na ayon sa pangako ng Panginoon, na ang lahat ng nananalig sa Panginoong Hesukristo ay binibigyan ng Diyos Ama ng karapatan na maging anak niya at siya ay ama natin. So bilang tatay natin, naroroon na kaagad ang kanyang pangakong patnubay sa buhay natin. Nung panahon na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas, naroon na kaagad ang pagpapauna ng Panginoon na doon na nagpapadala na agad siya ng banal na espiritu sa atin. Katulad ng pinangako sa John chapter 4, doon sa aklat ng Juan, na ang patnubay ng banal na espiritu ang isusugo ng Diyos upang magturo sa atin, gumabay sa atin at magpaalaala sa atin sa lahat ng mga sinabi ng Panginoon. So, the moment nung tinanggap natin si Lord, pinauna na, nagpadala na siya ng tagapagpatnubay natin, tagapag-alaga sa atin. No? At mangunguna sa atin. Katulad ng ginawa niya dito sa mga Israelita, sabi niya, magpapadala ako ng anghel, mangunguna sa inyo, pangangalagaan niya kayo, at papatnubayan hanggang sa lupain na inihanda ko sa inyo. Tayo po, hanggat tayo nabubuhay, hanggat wala tayo, hanggat ang ating paglalakbay dito sa mundong ito ay hindi nagwawakas. Ang pangako ng Panginoon, merong mangangalaga sa inyo, merong papatnubay sa inyo, merong mangunguna sa inyo habang hindi pa kayo nakakarating sa lupain na dinadala ko sa inyo. So, spiritually speaking, tayong mga mananampalataya ang pangako ng Panginoon na ang patnubay niya, pangangalaga niya at pagsubaybay niya sa atin, ang pangunguna niya sa atin ay hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay. Hanggang sa makamtan natin ang ganap na ating kaligtasan. Amen po ba? Pero may kondisyon. Kasi sabi dito, pakinggan ninyo at susundin ang lahat ng sasabihin niya. Huwag ninyo susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay para sa pangalan ko. At hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. So verse 22, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Kaya mga kapatid, ang ganda di po ba? So para pala ang pangangalaga ng Panginoon, ang pangunguna ng Panginoon at pagpatnubay ng Panginoon sa atin ay magpasa walang hanggan. Wala po tayong gagawin kundi pakinggan, sundin, at ating gagawin kung ano ang kanyang sinasabi. At ang pangako ng Panginoon, tayo daw po ay ipaglalaban niya. Okay? Ipaglalaban tayo sa kanino, sa ating mga kaaway. Alam natin na ang diablo sa John chapter 10 verse 10 na naparito para mangwasak, manira at pumatay. Ang kalaban din natin ay ang mundong ito. Ang kalaban din natin ay ang karamdaman ng ating katawan, mga sakit, di po ba? Pagka tayo ay nagiging senior na, nagiging ugod-ugod na, marami tayong kalaban. Just like sa mga Israelita, ilan itong bayan na ipagtatanggol sila ng Panginoon. Mababasa natin sa verse 23. Ito po ay 7 bansa
Ang sabi ng Panginoon, dito ipagtatanggol ko kayo, pangungunahan kayo. Sabi niya pa sa verse 25, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagagayod, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. So another kondisyon, kapag wala tayong ibang sasambahin kundi maliban sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, pasasaganain tayo sa pagkain at ilayo sa anumang mga karamdaman. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. Mahalaga po kapag nagkakaedad ay merong nagtatanggol, meron tayong silungan para tayo po ay hindi magkaroon ng karamdaman. Kung meron man tayo karoon ng karamdaman, minsan, yun nga, di ba? Sinabi na ng doktor, huwag mo kainin yan, huwag mong inumin yun, bawal na yan kasi hindi na maganda yan sa kalusugan mo. So kapag ito ay sinuway natin, ay talagang mapapahamak tayo. Kaya ganun din po ang Panginoon. Kung gusto natin na ang Diyos ay tunay at tuloy-tuloy na maging defense and stronghold natin, tayo po ay sumunod at gawin kung ano ang kanyang kalooban. At sabi niya sa verse 25, ang inyong mga Diyos-Diyosan sa inyong buhay na nag-aagaw ng ating pagmamahal at oras para paglingkuran ang Diyos na buhay, tanggalin na po natin yan. Kaya yung lahat ng mga nakakaabala para ang ating oras at panahon sa Diyos, katulad ng panahon ng pananalangin, panahon ng pagbabasa ng Biblia, na ipagpapalit na natin sa ating mga kaabalahan. Abay, kapahamakan po ang atin pong mararanasan sapagkat alam naman natin na the Bible says that there is joy in the presence of the Lord. In the power of the Lord there is strength. Kaya kung wala ang ating pong patuloy na pakikipagniig sa ating Panginoon, so ano po ang mararanasan natin? Tayo po ay lubos na mabalisa, lubos na tatalunin ng mga kaabalahan ng mundong ito, at lubos na uubusin ang ating oras hanggang sa wala na po tayong panahon sa Diyos. Kaya sipin po natin, ang ganda nitong chapter 23 po na ito. Dahil sabi ng Panginoon, bago kayo dumating doon, magpapadala ako ng makapal na putakti at palalayasin nito ang mga Hebeo, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Nakita po ba natin, kapag tayo ay nakinig, sumunod at ginawa kung anong kalooban ng Panginoon, andyan po ang kalaban na susugod sa atin, ang kalaban na nasa buhay natin sa kasalukuyan, ang Diyos ang magtataboy nito. Kaya mga kapatid, panghawakan natin itong sinabi ng Panginoon, tandaan natin ang message ngayon. Kung gusto natin na ang tunay na ang Diyos ang ating tagapagtanggol at siya nating tanggulan o siya nating strong tower, ating kanlungan, wag po nating hayaan ang pamumuhay na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang atin lamang pong gagawin, sumunod, una, makinig sa sinasabi ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Basahin natin ang Bible. And then, sa ating pakikinig, ay sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At pangatlo, gawin natin ito. At ang pangako ng Panginoon, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. At sabi niya, pasasaganain ko kayo sa pagkain. Amen? At sabi niya,
Ang lahat ng mga kaaway na nasa lugar ninyo ay aking itataboy. Purihin ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Father God, sa oras na ito, maraming salamat po. Sapagkat po dito po sa binasa namin tonight, ay pinaalala mo po sa amin, sinariwa mo po sa amin, Panginoon, ang mga pangako mo, O God, na tunay, Lord, na wala po kaming ibang masisilungang iba. Wala po kaming maaring magdepensa sa amin na maaasahan namin na tapat at totoo, kundi ikaw lang. Lord, saan pa nga ba kami tutungo? Saan pa nga ba kami sisilong, kundi sa iyo na lang, Panginoon? Wala na pong iba sapagkat tanging ikaw ang Diyos na higit na nagmamalasakit sa amin. Na sinabi mo nga po, Panginoon, sa iyong mga salita, na dito po sa aklat ng awit, sa aklat ng awit, dito po sa chapter 18, ay inyo pong muling pinangako na kayo ang aming batong hindi natitinag. Kayo po, Panginoon, ang matibay naming muog at aming tagapagligtas. Kayo ang Diyos na sa aming nag-iingat, na siya naming tagapagtanggol at tangi naming kalasag. Lord, amin po, Panginoon, na inaangkin ang mga pangakong ito at aming pinanampalatayanan na ito, Lord, ay mangyari po sa buhay namin. Kaya sa pamamagitan, Panginoon, ng banal mong Espiritu na patuloy na inyo pong itinalaga sa amin para manguna, gumabay, magturo, sumubaybay at patuloy na magpaalaala ng iyong mga salita. Lord, patuloy, Panginoon, na ang kapangyarihan ng iyong pagkilos pagari sa buhay namin ay wag po, Panginoon, matapos o wag po maagaw, Panginoon, ng kaaway sa buhay namin. Upang sa gayon, Panginoon, ang iyo pong pagtanggol sa amin, ang iyo pong pakikipaglaban para sa amin, Panginoon, ay magpatuloy sa aming mga buhay. Ang amin pong dalangin para po sa aming bansa, Panginoon, na patuloy, Lord, ang bansang ito ay kumilala sa iyo at kaming mga mananampalataya ay magtulong-tulong upang ibahagi ang iyong mga salita, upang ang sino man na hindi pa nakakarinig ay makarinig, at ang sino man, Panginoon, na makakilala sa iyo ay makakilala sa iyo, upang nang sa ganon, Panginoon, mapuno ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ang bansang ito. At katulad, Panginoon, ng iyo pong bayang Israel, kung paano mo sila sinubaybayan, sinamahan, at sa pamamagitan nila, ipinakilala mo, Panginoon, kung sino kang Diyos sa kalapit bansa nila. Kaya nakilala ka rin, Panginoon, ng mga bansa na dati hindi pa nakakakilala sa iyo sa pamamagitan ng mga lingkod mo, mga Israelita. Ganon din kami sa ngayon, Panginoon. Kami po ay mga anak mo at ang liwanag mo, Panginoong ilaw mo ay nasa sa amin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na ang ilaw na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, bilang mga anak mo at mga mananampalataya, ay patuloy po na magningning at magsilbing liwanag dito po sa aming bansang Pilipinas at sa bawat sulok ng mundo saan man makarating ang mga paa ng mga anak mo, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi pong ito. Pagpalain mo mga salita mo na naibahagi ng iyong abang lingkod at nawa po, Lord, ay mag-iwan po ito, Panginoon, ng tatak sa puso ng lahat ng nakinig tonight, na wag po makalimutan ng mga salitang ito at patuloy na aming tandaan na napakahalaga na makinig sa iyo mga salita at sumunod at gawin kung ano ang ninanais mo. Sapagkat, Lord, ito ang isa sa maraming mga sikreto, Panginoon, ng pagbubukas ng biyaya mo at habag sa amin.
Salamat, Panginoon. Salamat po at pinanghawakan po namin ang mga pangakong ito na mangyari po sa buhay ng bawat isa. Lord, pagpalain mo mga karamdaman ng mga kapatiran, kasama si Brother Rene Buen Suceso, Panginoon, at ang iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Lord, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, pagpalain mo ang mga Pilipino, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat iglesia mo, Panginoon, na ako saan ay sinasamba, Panginoon, at wala nang iba kung saan ikaw lang pinaglilingkuran. Lord, ipagtanggol mo at patuloy mong kanlungan ang iglesia mo, kabilang na po ang Church of the Living Faith. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everybody.